Hinihingal na nagtaas at baba ang dibdib ni Eleanor matapos sasabihin ng mga akusasyon niya. Kilala kong budi mo. Malamang gagantihan mong anak ko bilang kabayaran ng mga nagawa ko. Hindi ka pa ba masaya? Nakuha mo na siya. Utos ba ito ng mommy mo? Daddy mo? Sagutin mo ko. Napaahon na sa kanyang kinaupuan si Talia na nakasquat sa harap ng maleta ng mabanggit ngayon ng babae na para bang siya pang may malaking kasalanan. Ang pamilya niya sa kanilang mag-ina. Hindi makapaniwalang emosyong nakalarawan sa mukha na sa mismong bibig pa ni Eleanor, talaga yun galing at narinig niya ng dalawang tainga. Siya pa talagang binibintangan nito sa kabila ng mga kasalanan nito? Sa babaeng hindi naman talaga nagpakaina sa kanyang anak na iniwan ito sa murang edad dahil inuna nito ang kalandian niya? Kumulo pang lalong dugo ni Talia ng mga sandaling iyon na hindi na lang dahil sa pagbanggit nito sa mga magulang niya, kundi dahil sa asawa niya. Sa bagay, kung hindi mo nilandi ang anak ko, hindi sana kayo naging mag-asawa. Pwede ba? Itigil mo ng kalandian mo. Kung hindi mo si Limbert nilandi, nung kang papatulan ka niya, hindi rin sana tayo aabot sa ganito. Ano pa bang aasahan ko sa'yo? Supling ka ng babaeng pinakamakate sa buong mundo. Ng kapanahunan ko. Well, iisa ka na nga lang babaeng nagmana ka pa talaga sa kakatihan ng ina mong malandi. Patuloy ni Eleanor na niyurakan ng buong pagkatao ni Althea at ng anak nito ngayon. Bagay na siyang nagpasikdo na matinding galit at puot ni Talia para sa kaharap ng babae. Parang may buhay na hindi niya na mapigilan ang kanyang sarili na nagmamadali ng humakbang na palapit kay Eleanor na nagulat sa kanyang ginawa. Ang buong akala niya hindi siya nito papansinin kagaya ng ina nitong palagi noon na talunan at pinipiling manahimik na lang at huwag lumaban. Titig na titig pa rin ang mukha ni Talia kay Eleanor na mas nanlisik pang mga mata na kung pwede lang. Nunukin niya ito ng buo ay ginawa niya na. Hindi siya nasisiyahan sa pagkakadawit ng pangalan ng nananahimik niyang inang si Althea. Sa'yo pa talaga nang galing yan? Ina ka ba talaga? Singal niya sa galit at tumalsik pang laway. Sa pagkakatanda ko, hindi ka naman talaga naging ina sa tinatawag mong anak ngayon. Niluwal mo lang siya matapos na magpakasarap ka. For your information, sinuportahan ni Daddy ang anak mo kahit hindi naman niya anak kung kaya, huwag mo ko masumbat-sumbatan at matawag na malandi. Dahil sa totoo lang, kung may nagmamalasakit sa lalaking tinatawag mong anak, kami ng pamilya ko yon. Ako at ang pamilya ko kahit na kinamumuhian siya ng mommy ko dahil sa pagiging ina mo sa kanya. Narinig mo, Eleanor? Tawag niya na sa pangalan ng babae. Wala nang pakialam si Talia kung sabihan na siya nitong walang galang sa matanda't ina ng asawa niya. Yun naman talagang pagkakakilala nito sa kanya. Walang modo at galang. Anong magagawa niya pa? At alam mo ba kung bakit minahal kong anak mo? Na sinasabi mo sa kabila ng may connection siya sa babaeng kinamuhian ng mommy ko. Dahil gusto kong maramdaman niya na hindi siya nag-iisa dito. Gusto kong ibigay rin ang hiling niya na maging ama ang daddy ko. Narinig mo? Mas naging pamilya kami sa kanya kaysa sa'yo na tunay niyang ina. Nasaan ka ba noong mga panahong kailangan ka niya? Wala ka. Ngumisi si Eleanor na humanga na sa katapangan ng kanyang manugang. Kung noon nayuyurakan niya si Althea, ngayon mukhang hindi papayag ang anak nito. Bagay na para kay Eleanor ay napaka-challenging. Wala ako? Nasaan ba ako noong kung talagang alam mo ang kwento ng bata ka? Hindi ba't ipinakatulong ako ng mga magulang mo noon kung kaya naman ang anak ko si Limbert ay lumaking mag-isa lang? Lumawig pa ang galit ni Talia sa pinipilit pa rin ang sitwasyon ni Eleanor na siyang biktima sa kanila. Dahil may kasalanan kang kailangang pagbayaran. Hindi mo ba yun naintindihan? Sa tingin mo makukulong ka ba kung wala kang kasalanan at inosente? Isisisi mo pa rin ba sa amin ng lahat gayong ikaw naman ang may gawa? Kung hindi mo pinaako sa daddy kong anak mo sa ibang lalaki, hindi sana naging magulo ang lahat. Narinig mo? Ikaw ang simula kung bakit may gulo ngayon. Ikaw! Pumalakpak na doon si Eleanor upang ipakitang sobrang natutuwa siya sa mga sinasabi ng manugang na akala mo'y alam ang lahat na nangyari at saksi. Kung makapagsalita kang bata ka, akala mo alam mo ang lahat? Hoy, Talia Salmeda, ito ang tatandaan mo't isaksak mo dyan sa kokote mo. Kailanman hindi kita matatanggap bilang asawa ng anak ko. Mom, ano ba? Sigaw na ni Limbert nakakarating lang ng mga sandaling iyon. Nahabol ng hininga. Saglit lang na lumipad ang tingin kay Talia na basang-basa ng galit sa mukha nito bago ibinalik yun sa kanyang ina. Manahimik ka na pwede.
Sa halip na mag-elevator ang lalaki, pinili niya ng gumamit ng hagdan upang makaakyat lang talaga at makarating ng condo unit niya. Mula sa mukha ng inang si Eleanor ay nilapit niyang mukha ulit kay Talia ang kanyang mga mata habang butil-butil pang pawis sa mukha niya. Inaasahan niya naroon na parang bulkang sasabog ang galit ng kanyang asawa. Malamang ginagalit niya ito. Nagsinungaling siya dito at aminado naman siya sa lahat ng pagkakamali niya. Nakita mo bang ugali ng asawa mo, Limbert? Bakit ganyang babaeng pinili mo? Ang daming babae sa mundo. Ganyan bang ipagmamalaki mo sa akin na magiging ina ng mga anak mo? Bastos! Walang modo, sumasagot sa matanda. Magandang ehemplo ba yan sa magiging supling nyo? Sinabihan na kita naman na yan sa kanyang inang war freak, hindi ba? Nakita mo, uminit pang ulo ni Talia kahit naroon ng asawa niya. Maging dito'y masamang loob niya dahil pakiramdam niya ay pinagtutulungan nila siya. War freak? Paano ako magiging war freak kung hindi ko alam na nandito kayo ngayon? Sagot na ni Talia kahit pa nandun ng kanyang asawa. Binalingan na niya si Limbert gamit pa rin ang nagliliyab na mga mata. At alam mo ba kung ano sinabi sa kanyang magaling mong ina, Limbert? Wala akong karapatan sa pamamahay mong ito dahil umano ay sayo na ito bago pa tayo ikinasal. Anong masasabi mo, ha? Tama bang sabihin niya sa akin yon? Pagod ako sa biyahe pa uwi. Gusto kitang i-surprise kung kaya maaga ako umuwi at hindi ko rin sinabi sa'yo dahil may surprise bang alam mo ng taong iso-surprise? Baka kasi sabihin mo na hindi ako nagsabi sa'yong pauwi na ako kaya ganito tayo. Namewang na doon si Talia at bahagyang umirap upang ipakitang labis na iritasyon. Hindi alintanang presensya ni Eleanor na wala naman siyang pakialam kung mas lalong magalit. Tapos ito lang ang maabutan ko dito? Isa pa nagsinungaling ka sa akin kaya hindi mo ko masisisi kung bakit ganito ang naging reaksyon ko. Hindi mo sinabing nandito palang mommy mo. Bakit ka nga nagsinungaling? Ganun ba ako kahigpit sa'yo para pag sinungalingan mo, ha? Napakurap na ng mga mata niya si Limbert at naubusan na ng mga sasabihin. Nung papunta siya sa kondo, ang dami niya sinabing alibay pero ngayong nasarap na niyang asawa parang bulang naglawang lahat ng mga iniisip niya. Natamimi siya. Talia. Ano? Magsasalita ka? Sana man lang sinabi mo sa akin para alam ko't hindi ako nagugulat gaya nito, hindi ba? Hindi mo rin naman ako papayagan. Kaya mas mabuting palihim na lang? Ganun? Kung binigyan mo ko ng magandang rason, hindi tayo aabot dito. Kung sinabi mo nang maayos sa akin, kalmado lang ako. Ang hirap mo nang intindihin ngayon. Sa totoo lang, hindi na gaya ng dati, Limbert. Padabog at pinakita niya pang isinara na ni Talia ang zipper ng kanyang maleta. At marahas itinayo na yon. Kailangan nilang magpalamig pareho dahil kung mananatili siya doon, para silang nag-uumpugang mga bato. Walang katapusan yon. Saka na tayo mag-usap, Limbert. Asikasuhin mo na munang mommy mo. Tutal na kaya mo namang magsinungaling sa akin kaya magdusa ka dito. Ako mga alis na doon si Talia nang harangan siya ni Limbert. Hindi siya papayag na alis ang kanyang asawa nang hindi man lang siya nakakapagpaliwanag ng side niya. Hindi pwede yun. Baka kung ano pang maisip ng kanyang asawa na sa bandang huli ay pagsisisihan nilang dalawa. Hindi siya makakapayag. Bakit ka aalis? Dahil lang ba dito kaya mo ko iiwan? Pakinggan mo naman muna ako, mahal. Kailangan hindi maging solusyon ang pag-alis mo. Paano natin to aayusin kung lalayasan mo ko? Sa sandaling pinili mo magsinungaling sa akin, alam mo na may kahahantungan ng relasyon natin, Limbert. Naging open ako sa'yo. Lahat ng secrets ko alam mo. Kaya bakit mo nagawa sa akin to? Alam mo namang pag-aawayan natin, iginiit mo pa rin, hindi ba? Talia naman, hindi mo kailangang umalis. Si mommy ang aalis. Siya ang dapat na umalis sa bahay natin kung merong kailangang umalis dito. Madiin na tura ni Limbert na nilingon ng ina na sa gilid pa rin. At pinapanood silang magtalo doon. Ano? Bakit akong paalisin mo? Kagad na alman ni Eleanor na napaturo pa sa kanyang sarili. Hindi makapaniwala sa mga mata niyang nakatingin sa anak na desidido sa desisyon. Ina mo ko at... May kasunduan tayo, mommy, hindi ba? Pwede ba? Umalis ka na muna. Agad na putol ni Limbert sa pangangatwiran ng ina niyang alam niyang ginagawa lang iyon upang mas lalo silang magkasira ni Talia. Huwag mo nang palakihin pang away namin ng asawa ko. Please lang, mommy. Masaya ako. Pati ba naman yun ay gusto mo nang nakawin sa akin ngayon? Pati ba naman yun, ha, mommy? Hindi na magawang makasagot ni Eleanor na napaawang na lang ang labi na makitang pagod sa mga mata ng anak at paghingi nito ng pangunawa.
Hindi niya lubos maisip na itong lalaki pero itong maninikluhod sa kanyang asawa. Bagay na hindi naman ganon dahil siya naman ang lalaki dito. Mom, lilinawin ko lang ulit sa'yo na una pa lang ay alam mo nang hindi ka pwedeng tumira dito. Hindi ka pwedeng makasama namin. Huwag mo na akong pahirapan pa. Pinagbigyan lang naman kita na makiusap mo. Ngayon ako naman ang pakinggan mo sa mga pakiusap ko. Please, Mommy, umalis ka na muna. Hayaan mo kaming mag-asawang mag-usap. Padabog na silang tinilikuran ni Eleanor. Hindi pa rin kumalma doon si Talia kahit na narinig niyang nakaalis ng ina ng kanyang asawa. Hindi ganon yun kadaling gamutin. Niloko pa rin siya ng asawa niya. Pinagsinungalingan ng harapan. Umatras siya upang umiwas ng akmang yayakapin na siya ni Limbert na para bang okay na kaagad ang lahat sa kanila nang mawala na sa paningin ng ina. Uulitin ni Talia, hindi ganun kadali na magiging okay sila kaagad nito. Ayoko lang namang masira tayo habang nasa malayo ka kung kaya hindi ko sinabi sa'yo mahal. Malumanay at masuyong sambit ni Limbert na pilit pinapakumbaba kay Talia dahil alam niyang siya ang may mali sa kanila. Siya rin ang gumawa ng pag-aawayan nila. Intindihin mo rin sana ako, Talia, sa part na yun. Alam kong magagalit ka kapag nalaman mong kaya nga hindi ko na tinangkapang sabihin sa'yo. Ina ko pa rin siya kahit na naging masama siya sa akin. Nanatiling mga mata ni Talia sa asawa habang nagbibitaw to ng napakababaw na mga rason. Nandun na siya pero bakit kailangan magsinungaling? Sana noong nagtanong siya kung bakit ganun ang reaksyon ng mommy niya. Inamin niya na kaagad ang totoo. Pinaniwala siya nito na mali eh. Yun ang isa pa siya ipinupunto ng butsi niya sa asawa. Humalokip-kip na doon si Talia. Ipinapakita na wala siyang pakialam kung anong gustong gawin nito dahil ang pinupunto niya ay ang kasinungalingan. Bakit? Tinatanggal ko ba ang kalayaan mong maging anak niya? Hindi naman hindi ba? Bakit kailangan mong magsinungaling sa akin? Dahil magagalit ako? Alam mo namang magagalit ako. Bakit ginawa mo pa? Pwede namang ikaw na lang ang natulog sa apartment niya, hindi ba? Bakit kailangan mo dalhin siya dito? Well, oo nga pala. Kondo mo to. Mariing nahilot na ni Limbert ang kanyang sentido. Bakas na sa mukhang nahihirapan na sa sitwasyon. Alam mo, open ako sa'yo, hindi ba? Nakita mo pa nga kung paano ko sinuway ang mga magulang ko para sa'yo. Tapos, ito lang ang makukuha ko sa'yo. Magsisinungaling ka. Alam mo kung bakit pumunta si ng mommy dito nung nakaraan kahit nawala ako. Upang tanggapin kanila ng buo at parte ng pamilya namin. Dahil wala naman silang magagawa kaso anong nangyari? Nabulilyaso pa yon ng dahil na naman sa mommy mo. Pa-okay na sana ikaw kay mommy eh, ngayong wala na. Bad shot ka na naman. Paano ko pa sila kukumbinsihin? Sa tingin mo magkakaroon pa sila ng tiwala sa akin? Hindi magawang makasagot ni Limbert. Aminado siyang mali niya yon. Hindi na sana galit ang parents niya pero tama bang ganito ang gawin ng asawa niya? Ano bang gusto nito? Ang palagi siyang magpakababa. Mahal niya ito pero nakakasawa rin. Hindi ko kasi alam na darating sila. Kasi nga naging malihim ka sa akin. Kung sinabi mo plano mong pagpapatira ng mommy mo dito. Alam ko, kung sinabi ko sa'yo. Ikaw naman ang hindi mapapanatag ang kalooban habang nasa Puerto Princesa. Kaya ko rin yung nilihim sa'yo para sa kapayapaan ng mental health mo. Ayoko mag-isip ka ng kung ano-ano, Talia. Makabuluhan at mababa pa rin ang tono ng boses na katwiran pa rin sa kanya ni Limbert na pinaamo pang muka. Sorry na mahal, hindi ko na uulitin. Mula ngayon, lahat ng magiging plano ko ay sasabihin ko na sa'yo. Marami pa sanang nais na isumbat at sabihin si Talia dala na nag-umapaw na bugso ng kanyang damdamin. Ngunit hindi niya na natuloy pa yon nang yumakap na sa kanya ng mahigpit ang asawa. Puno ng pagmamakaawa ang mga mata nitong unawain siya at bigyan niya pa ng isang pagkakataon. Sinubukan niyang pumiglas ngunit mas sumigpit pa yon. Hindi naman kasing tigas ng bato ang puso niya upang hindi maging masama at pairali ng pagkakaroon ng mataas na pride. Mahal niyang asawa. Sinurin ba naman siya upang patuloy na palawigin ang away? Saka kita naman niyang nagsisisi na ito sa mga nagawang paglilihim kung kaya marapat lang niya itong patawarin. Ginantihan na niya ang yakap ni Limbert, dama niyang pagkalusaw ng sama ng loob na namuo sa kanyang loob. Doon pa lang ay alam naman ng Limbert na magiging okay na silang dalawa ni Talia.
Hindi masamang ugali ng asawa para patuloy na magtanim ng sama ng loob sa kanya. Siguraduhin mo lang, Limbert, may pagbabantang bahagi ni Talia na ipinakitang asar pa rin siya, kahit na humupa ng inis na nararamdaman niya. Promise, Talia, taas pa ni Limbert ng kanyang isang kamay na para bang nanunumpa sa asawa niya. Nang araw din na yon ay nagtungo silang mag-asawa sa villa ng mga Salmeda, kung saan ay mga magulang lang ni Talia ang naabutan nila. Taong hinarap naman sila ng mag-asawa kahit pa mababa sa mukha ni Althea, ang labis na pagkadismaya sa mukha ng pinakaunang manugang. Mommy, bakit niyo po pala ako dito pinapauwi sa villa natin noong nakaraang pagtawag mo sa akin? Gusto lang subukan ni Talia kung sasabihin ba sa kanya ng ina ang tunay na dahilan noon o hindi at pagtatakpan ng kasinungalingan ng kanyang asawa. Sumulyap ang kanyang ina sa kanyang ama na nakatingin na rin kay Althea. Naramdaman din ni Talia ang ginawang paglingon ni Limbert sa kanya na para bang may nasabi siyang hindi maganda sa ina. Puno na ng maraming tanong ang pares ng mga mata nito na para bang nakagawa siya ng masama. Wala naman. Gusto lang naman namin kayong mag-asawa na makasalo ng daddy mo, kumain ng dinner. Sayang at wala ang mga kapatid mo ngayon. Hindi natin maayos ang schedule eh. Sagot ni Althea na muling tumingin sa asawa niya, bagamat may edad na ito ay hindi kakikitaan ng puti ang hibla ng buhok nila ni Renz na nakatina palagi. Ganun ba, Mom? Sa susunod, marami pa namang pagkakataon, lalo na't next month pa ang project ko. Hindi sinabi ng kanyang ina ang tunay na dahilan sa kanya na naging palaisipan kay Talia at maging kay Limbert. Ngunit alam yun ni Renz. Hindi man kinakausap ng inang asawa ni Talia, at least hindi naman niya ito binubungangaan patungkol sa nakita nitong problema sa kanilang condo unit. Bagay na pinagpapasalamat na lang doon ni Talia. Ano kaya at dito na kayo manirahang mag-asawa? Dadalawa na rin lang naman kami ng mommy mo dito, Talia. Hirit na ni Renz na nilingon pa ang kanyang asawa. Hindi yun napaghandaan ni Talia at Limbert kung kaya naman bakas ng gulat sa mga mata nila. Dumarami lang ang mga tao dito kapag nagtutungong mga kapatid mo. Ano sa tingin mo, Talia? Baka pwede nyo kami pagbigyan ng mommy. Huwag kayong mag-alala, hindi kami makikialam sa mga affairs nyo. Gusto lang talaga namin kayong makasama sa loob ng iisang bubong. Napag-usapan na ni Renz at Althea yon nung nalaman nilang nasa kondo sa Eleanor. Gusto lang nilang protektahan ang kanilang anak dahil duda pa rin sila sa kakayahan ni Eleanor na kahit matanda na at talatang hindi pa rin makamove on at nilalamon pa rin ng labis na inggit ang buo nitong katawan. Dad, may sarili pong kondo si Limbert at okay na okay naman kami doon. Bibisita na lang kami palagi. Kung si Talia ang masusunod, gusto naman niya na makasamang mga magulang. Ngunit syempre, kailangan din niyang isaalang-alang ang asawa na sigurado siyang maiilang kahit pasabihin ng mga magulang. Nabibigyan sila ng sariling privacy at space. Hindi pa rin sila malayang dalawa kapag nagkataon. Kumbaga, hindi sila makakagalaw ng may kalayaan at doon sila sanay na dalawa ng asawa niya. Every weekend, pwede rin na dito kami matulog tapos babalik na lang kami ng Sunday night. Ganyan, mungkahi pa ni Talia na nakikipag-deal sa kanila. Samantalang salit-salita ng tingin ni Limbert sa kanila, alam niya kung bakit nagsuggest ang father-in-law niya ng ganoon dahil yun sa kanyang ina. Hindi rin naman niya masisisi ang mag-asawang isipin yon. Sa parte naman niya, hindi naman niya ipapahamak ang asawa lalo na sa mga kamay ng ina. Hindi ka ba nalilitaan sa space? Baka lang gusto mo na mas malawak, nakita mong kondo at hindi naman ganun kalaki. Alam mo na, lumalaki ng malawak ang mong ginagalawang tahanan. Suggestion lang naman yun ni Talia, ng daddy mo sa inyo. Giit pa ni Althea na kalmado pa rin ang tinig kahit na mababakas ang pagiging seryoso ng kanyang mukha. Mommy, kahit maliit o malaki ang space wala naman akong pakialam doon. Nangingiti ng tugon ni Talia na naunawaan naman ang nais ng mga magulang. Yun nga lang kung magde-decide siya dapat na mag-usap na muna sila ni Limbert. Hindi yung basta na lang siyang biglang magpapasya ng sarili. Ang mahalagay kasama kong aking asawa doon. Hindi na kumibo pang magulang ni Talia na napagtantong hindi nila mapipilit sa gusto nilang mag-asawa na halatang may sariling desisyon na sa kanilang buhay. Gaya nila noong kabataan nila. Sinusubukan lang naman nila at nagbabaka sakaling papayag ang mag-asawa sa hiling nila. Kaso hindi. Okay, hindi na namin kayo pipilitin pero kung sakaling magbagong desisyon nyo, bukas na bukas ang pintuan ng villa para sa inyong dalawa, Talia. Salamat, Mom and Dad. Malambing nang ngiti ni Talia na muli nang nilingon si Limbert na panis ng laway sa pananahimik niya. Alam ko naman po, hindi na nila napag-usapan pang nangyaring sagutan noon
na umabot sa pagtatakwil ng mga magulang. Hindi na rin nabuksan pa ang tungkol sa kanilang kasal na hindi nakadalong mga magulang para silang bumalik sa dati. Pero alam ni Talia na kahit na ganun pa man ang nangyayari, nais niyang maalis sa isipan ng lamat na kanyang ginawa sa ina. Mom, aalis na kami. Babalik kami next weekend dito. At dito kami matutulog. Sabihan mo na lang ang ibang available na mga anak mo kung makakapunta sila. Yumakap pa ng mahigpit si Talia at si ina na ang buong akala'y hindi na niya magagawa dahil sa away nila. At masaya siya na okay na rin ang relasyon nila. Sige, mag-iingat kayo pa uwi. Mag-message na lang kayo kapag nakarating na kayo sa inyong tahanan. Si Renz na marahang tinapik ang balikat ni Limbert. Pagdating nila ng kondo ay muling napag-usapan nila ni Limbert ang naging pakiusap ng ina si Althea na doon sila manirahan sa villa kasama ng kanilang mga magulang. Hindi naman niya yun iginigiit. Tinitimbang pa nga ni Talia kung alin ang gusto ng kanyang asawa, yung kung saan ay hindi sila mahirapang dalawa sa naging bunga ng desisyon. Gusto mo bang doon tayo tumira? Alanganing tanong ni Limbert habang nakayakap sa katawan ng asawa niya. Pakiramdam niya ay gustong gawin niya ni Talia kung kaya naman tinatanong niya ito kung iyon ang gusto nito. Umiling si Talia dahil yun ang totoong nararamdaman niya. Naisip niya na maiilang si Limbert kahit pa sabihin na may sarili silang space. Siyempre, nasa teritoryo nila ang asawa. Ayaw niya ng ganun. Gusto niyang pareho silang malaya nito at ang best choice sa kanya. Upang makuha ang kalaya ang kanilang hinahangad ay ang mamuhay ng silang dalawa lang. Kung gusto mo namang doon tumira, sige doon tayo. Hindi ko gusto, gaya ng sabi ko kina mommy at daddy kanina. Ay may kondo ka at narinig mo naman yun. Saka kapag naroon tayo, hindi tayo makakakilos ng malaya. Ako oo kasi doon ako lumaki. Paano ka? Bawat kilos mo tsak na may pagkailang na kahit na wala ka namang ibang sinasabi. Sina mommy at daddy. Dito na lang tayo. Sinabi ko naman na sa kanila na bibisita na lang. Gawin na lang natin ay naroon na tayo ng weekend. At least mula Monday to Friday tayo lang. Humigpit pang yakap ni Limbert kay Talia na napangiti na doon. Alam niya namang hindi papayag doon ng asawa kung kaya naman. Kampanteng loob niya at hindi nakisali sa kanila noong nag-uusap sila. Isa pa kaya ayaw niya rin na patirahin doon ang inang si Eleanor dahil sa parehong katwiran at dahilan na meron si Talia. Gusto nilang pareho na maging malaya. Ayaw nilang makulong sa tahanan na merong magdidikta at kada galaw na lang nila ay pinapuna ito. Alright, sabi mo yan ha? Kung makakapaghiwalay sa ating dalawa. Oo naman, walang makakapaghiwalay sa ating dalawa, Limbert. Malilintikan sa akin ang gagawa nun, banta pa ni Talia. Buo ang desisyon na ilaban ng asawa ng patayan kung kinakailangan manggawing iyon. Malilintikan sila. Pagak na natawa na lang doon si Limbert na humigpit pang yakap sa katawan ng kanyang asawa. Isiniksik naman ni Talia ang kanyang mukha sa laig ni Limbert at inamoy-amoy na niya yon. Lumakas pang halakak ni Limbert dito. Malilintikan sa ating pareho ang makakaisip na paghiwalayin tayo. Masuyong balong pa na Limbert sa kanya. Ang buong akala ni Talia ay babalik na sila sa dati noong napalayas na niya si Eleanor sa kondo. Hindi na niya yon pinagukulan ng pansin at hindi na rin niya inungkat pa sa kanyang asawa upang pag-usapan nilang dalawa. Ngunit kalaunan ay madalas na napapansin ni Talia na palaging late nang umuwi si Limbert ng kanilang bahay kahit na wala naman tong overtime sa trabaho. Labis na ipinagtataka na yun ng babae, subalit sa halip na sitahin ng asawa ay pinagkibit na lang niya ng balikat yon. Hanggang sa makakuha siya ng tamang pagkakataon upang magtanong na dito. Overtime ka na naman, Limbert? Ibinaba ni Talia ang hawak niyang libro na binabasa. Nang makita niyang pumasok si Limbert sa loob ng kanilang silid at halatang stress ang mukha nito at maraming iniisip. Yung tipong kahit na hindi niya isa tinig ay nababasa niya na may gumugulo sa kanyang isipan. Pasado 9:09 ng gabi at halos nalipasan ni si Talia ng gutom sa paghihintay niya sa asawang umuwi ng bahay upang sabay silang kumain. Hindi niya piniling mauna sa asawa kung kaya naman tiniis niya ang gutom. Hindi na niya palalampasin ngayon na binigyan siya ng pagkakataong ikompronta to. Dumiin pa ang mga tingin ni Talia na para bang hindi po pwede sa kanya kung susubukin ito magsinungaling. Hindi, dumaan kasi ako sa ospital. Matapat na sagot ni Limbert na nagtanggalan ng suot niyang necktie sa leeg. Hospital? Napaaho na si Talia sa kamat na puno ng pag-alala ang tono ng boses niya. Hindi siya takot sa ospital, ngunit sa paraan ng pagsasalita ng asawa, para bang may masamang nangyayari na nakalarawan sa mukha nito.
Ang bagay na yun ang labis na niyang ikinabahala kung kaya naman ganun na lang ang kanyang naging reaksyon, medyo natataranta. May masama ba sa pakiramdam mo? May sakit ka ba? Bakit kailangan mo dumaan ng ospital? Sunod-sunod niyang tanong habang pigil ang hininga sa pag-alala na baka meron na itong iniindang malalang sakit ng katawan. Hindi pa nakontento si Talia doon na mabilis na nakalapit kay Limbert upang yumakap lang dito at maglambing. Sumagot ka, huwag mo kong pag-alalahanin. Nguso pa ni Talia na hinuli ng mga mata ni Limbert. Ilang araw na yung lihim na ginagawa ng lalaki sa likod ng kanyang asawa. Hindi magawang sabihin ni Limbert sa asawang tunay na dahilan ng kalagayan ng ina niya dahil baka masaktan lang siya kapag ipinakita nitong walang pakialam ang asawa niya. Upang hindi na lang siya masaktan at magkaroon ng issue sa kanilang pagitan ay pinili niyang wag na lang ipaalam ang buong katotohanan. Ayaw din naman niya ito makonsensya dahil nagsimulang magkasakit ang ina pagkatapos na magkaroon sila ng komprontasyon at mapalayas to ng kondo niya. Ayon kay Janice na kanyang tagapag-alaga ay nagsimulang mawala noon ng ganang inang si Eleonora. Sinabi naman yun ng maaga kay Limbert, yun nga lang dahil busy sa kanyang trabaho ay pinili niyang huwag pansinin ng ina sa pag-aakalang nag-iinarte lang ito. Hanggang sa may isugod si Eleanor ng ospital at sabihin ng doktor ang sakit na kumapit sa kanyang ina. Naging ulirang anak pa rin si Limbert na kahit na masama ang kanyang loob ay nagawa pa rin niyang dumalaw upang mangamusta sa ina at ipakitang concern pa rin naman siya. Nga lang puro hinanakit ang kanyang natamo mula sa ina. Akala ko ba wala kang pakialam sa akin? Anong ginagawa mo dito? Pabayaan mo na lang ako. Mom, pagkatapos mong hayaan na itrato ako ng gano'n ng asawa mo, may gana ka pa talagang bumisita sa akin, Limbert? Puro panunumbbat ang nakuha ni Limbert sa ina ng unang beses na dumalaw ng ibang mga salita nito na alam niyang masasakit ay hindi na lang niya pinansin. Madadagdagan lang ang lamat sa kanilang relasyon kung iintindihin niya pang mga bagay na yon. Pinalampas na lang niya yon sa kabila ng kanyang tenga na animoy wala siyang narinig. Mom, umalis ka. Iwan mo na ako. Hindi kita kailangan sa buhay ko. Ang babae niyo na lang naman ang mahalaga sa'yo, hindi ba? Doon ka na. Huwag mo kong alalahanin. Kaya kong lagpasan ang sitwasyong ito na hindi humihingi ng tulong sa'yo. Patuloy na taboy at pag-alburutan ni Eleanor na para bang kapag ginawa niyang bagay na yon ay makukuha niya ang lahat ng gusto at pakay sa nag-iisang anak.